ang pinagamabigat na parang death natin pagkat sa mga abogado, yung ma-disbarment naman. Nahaharap ngayon sa disbarment cases sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte. Isa ay mula sa anonymous na sulat na nais ipadisbar si VP Sara dahil umano sa sinabi niyang ipahuhukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ang isa naman ay inihain ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, dahil sa aniyay pagmumura ng pangalawang Pangulo at umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ayon kay VP Duterte, alam niyang mayroong nakasampang disbarment charges laban sa kanya, batay sa naglalabasang balita. Sinabi rin niyang may pending pa siyang disbarment case dahil sa issue sa isang sheriff sa Davao noong siya ay mayor pa lamang. Pero tila ipinagkibit balikat lang ito ng Vice-Presidente. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mo daog, ano ba? So babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Ngunit ano nga ba itong disbarment at ano ang maaaring mangyari sa isang abogado na nasampahan nito? Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang disbarment ay maaaring kaharapin ng isang abogado kapag nabigo siyang sumunod sa regulasyon na itinatakda sa kanyang propesyon. Disbarment case o tinaharap ng abogado at nananalig meron siyang ginawa o pagkukulang sa Code of Professional Responsibility and Accountability, yung Code of Ethics ng mga abogado. So, hindi ko yan criminal case, hindi ang batayan, yun nga, yung Code of Ethics ng mga abogado. Nang tanungin kung ano ang sakaling maging basehan kung madisbar si VP Duterte, binanggit ni Attorney Cayosa ang Code of Conduct na dapat sinusunod ng mga abogado. Nakasaklaw na dyan, yung lengguwahe mo dapat maayos. Bawal sa amin yung nagsusulan. Sa aming mga pleadings, bawal din mo yung pagbabastos o paglalahit. So, pati sa aming pakikitungo sa kliyente, sa husgado, sa kapwa-tao, may mga mas mahigpit na mga tools. Itinuro din ni Attorney Cayosa ang naging alegasyon ni VP Sara at umano'y banta laban kay First Lady Liza Araneta Marcos na isa ring abogado na anya ay maaaring paglabag sa patakaran. Yung nangyari na recently, sabi ng Vice President, yung First Lady, siya naman nagturo kung paano magbigay ng mga tuhol, mga envelope sa mga opisyalis ng gobyerno, di ba yun ang sinabi niya. Kasi First Lady, abogado. Siya, abogado din si Vice President. Meron kasi particular na section din sa propriety na a lawyer shall not dispute any crime against a fellow lawyer kung walang malinaw at matibay na basehan. Wala pang impormasyon mula sa Korte Suprema kung may aksyon na ito sa disbarment complaints laban kay VP Sara. May ilang nagdududa kung uusad nga ba ang disbarment sa Vice-Presidente. Pero ayon kay Attorney Cayosa, mayroong guidelines at due process na dapat sundin ukol rito. Kapag na-disbar ang isang abogado, matatanggal siya sa Roll of Attorneys o listahan ng mga abogado na hawak ng Korte Suprema. Kaya naman mawawalan na siya ng karapatan bilang isang abogado. Kasama na rito ang pagtanggap ng mga kaso at pagharap sa korte bilang isang kinatawan ng isang litigante o partido. Pero paglilinaw ni Attorney Cayosa, hindi naman disbarment agad ang ipinapataw kapag nakagawa ng violation ang isang abogado. Ang penalty ho naman, hindi palaging disbarment. Ang pinaka-mabigat na lang parusa sa disbarment. Kasi sa mga pag-practice, nakasagin ang pangalan ng abogado attorney sa'yo. Pero kung minsan, kung first-time offender ka, hindi naman ka gratis, pwedeng warning, pwedeng reprimand, o kaya suspension. Hindi rin aniya forever ang disbarment dahil maaari pa namang umapila sa Korte Suprema ang isang naalis na abogado. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.